Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para maranasan ang presensya ng Diyos. Sabi sa Psalm 121:5, "The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand." Hindi ka nag-iisa, hindi ka pinapabayaan. Ngayon, habang binubuksan mo ang iyong puso, hayaan mong ang salita ng Diyos ay maging liwanag at kalakasan mo. Lumapit tayo sa Kanya dahil Siya ang iyong guard at protector magpakailanman. Ngayong umaga, dalhin natin ang ating puso sa presensya ng Diyos. Psalm 121 says, "The Lord is your keeper, the Lord is your shade at your right hand." Ang ibig sabihin nito, bawat hakbang mo ay binabantayan niya. Hindi ka naglalakad mag-isa. Habang lahat sa paligid ay nagbabago, Siya ay nananatiling tapat at laging nariyan. Kaya't kahit ano pa ang hinaharap mo ngayong araw, tandaan mo, may Diyos na hindi natutulog, handang magbigay ng lakas, proteksyon at direksyon. Hayaan mong ang Kanyang salita ang maging ilaw sa landas mo ngayong araw. I-type mo sa comments, "The Lord is my keeper," at mag-subscribe para makasama ka palagi sa ating morning prayer. Ngayon na narinig natin ang pangako ng Psalm 121, lumapit tayo sa presensya ng Panginoon ng may buong puso. Huwag mong hayaang lumipas ang sandaling ito na hindi mo nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Habang nakikinig ka ngayon, isantabi mo muna lahat ng ingay, lahat ng iniisip mo, at hayaan mong buksan niya ang iyong puso. Ang sabi sa John 14:27, "Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Iyan ang pangako ng ating Diyos ngayong umaga. Ama naming nasa langit, salamat dahil ngayong bagong araw, nandito ka ulit upang ipadama ang iyong walang hanggang pagmamahal at pagkalinga. Salamat dahil ikaw ang nagising sa amin. Ikaw ang dahilan kung bakit may hininga kami ngayon. Lord, we come before you with humility and faith. Alam naming wala kaming magagawa kung wala ka. Ang bawat hakbang, bawat plano, bawat hininga namin ay nakasalalay sa iyo. Kaya ngayong umaga, we surrender everything to you. Lord, ikaw ang aming guard at protector. Tulad ng sinabi sa Psalm 121:78, "The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore." Salamat, Panginoon, dahil hawak mo ang aming buhay sa iyong mga kamay. Hindi kami naglalakad mag-isa. Alam naming habang nagtatrabaho kami, naglalakbay, nagmamahal, nagdarasal, nandyan ka upang protektahan kami laban sa anumang hindi namin nakikita. Panginoon, sa oras na ito, dumadalangin ako para sa lahat ng nakikinig ngayon. Lord, touch their hearts. Hipuin mo ang bawat isa na nanonood ng video na ito kahit saan man sila naroroon. Kung sila ay nasa bahay, nasa trabaho, nasa biyahe o nag-iisa sa kanilang silid, iparanas mo sa kanila ang iyong presensya. Let them feel the warmth of your love, the power of your peace, and the strength of your promises. Lord, let them know that you are here right now, listening to every prayer whispered in faith. Father, we declare that no weapon formed against us shall prosper because your word is alive and active. Ang sabi sa Isaiah 41:10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Lord, tinatanggap namin ang iyong lakas. Tinatalikuran namin ang lahat ng takot at pinapalitan ito ng pananampalataya. Lord, we ask for your divine direction ngayong araw. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat desisyon. Gabayan mo kami sa tamang landas. Kung may pintuan na hindi para sa amin, isara mo ito. At kung may opportunity na galing sa iyo, buksan mo ito, Panginoon. We believe that you are the God who opens doors no one can shut. Lord, I pray for families na nakikinig ngayon. Protektahan mo ang bawat tahanan. Bigyan mo sila ng unity, ng pagmamahalan, at higit sa lahat, ng presensya mo. Kung may anak na malayo sa kanilang magulang, bantayan mo sila. Kung may magulang na nag-aalala para sa kanilang mga anak, punuin mo ang kanilang puso ng kapayapaan.
Lord, let every home be a sanctuary of your love and protection. Sa lahat ng naghahanap ng kagalingan, Lord, ikaw ang aming healer. Your word says in Jeremiah 30:17, "But I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord." Kaya ngayon, Lord, we receive healing in Jesus' name. Kung may nakikinig na may sakit, abutin mo sila ngayon. Let your healing power flow into their body, mind and soul. Tulad ng paghipo mo sa mga may sakit sa Biblia, hipuin mo rin ang bawat isa ngayon. Panginoon, marami ring humihingi ng financial breakthrough. Lord, ikaw ang aming provider. Ang sabi sa Philippians 4:19, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Lord, alam namin na hindi mo kami pababayaan. Buksan mo ang pinto ng trabaho para sa mga walang hanap buhay. Bigyan mo ng wisdom ang mga nagnenegosyo at ibuhos mo ang mga blessing para hindi lang kami masapatan, kundi maging daluyan din ng pagpapala sa iba. Father, we also ask for protection sa lahat ng darating na oras. Kung lalabas kami ngayong araw, bantayan mo kami sa daan. Kung kami ay magpapahinga, bantayan mo kami sa aming pagtulog. Lord, you are the shade at our right hand. Hindi kami natatakot dahil alam naming kasama ka namin sa bawat sandali. Lord, strengthen our faith. Remind us always na kahit hindi namin nakikita, ikaw ay kumikilos sa aming buhay. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:7, "For we live by faith, not by sight." Lord, we choose to walk by faith today. At sa bawat isa na nagdarasal ngayon, let them feel na ang kanilang panalangin ay dinirinig mo. Kahit gaano kaliit ang kanilang mga kahilingan, alam naming wala kang nalilimutan. Because you are a God who answers prayers. You are faithful and true to your promises. Habang nakikinig ka ngayon, maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Isuko mo sa Kanya lahat ng dala mong bigat, lahat ng iniisip mo, lahat ng takot mo. Let the Lord take over. He is your keeper, your protector, your strength. Huwag mong isipin na maliit ang iyong panalangin. Sa mata ng Diyos, every prayer counts, every whisper, every tear, every word from your heart is heard in heaven. At ngayong umaga, manalig ka na hindi ka iiwan ng Diyos. Psalm 121 reminds us, "The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore." Habang humihinga ka, habang kumikilos ka, habang naglalakad ka sa landas ng buhay, the Lord is watching over you. Ngayon, ihandog natin ang buong araw na ito sa Kanya. Isipin mong inilalagay mo sa kamay ng Diyos ang lahat ng plano mo, lahat ng lakad mo, lahat ng mahal mo sa buhay. Sabihin mo sa iyong puso, "Lord, Ikaw ang aking guard at protector. I trust you today." Kung nararamdaman mo ang presensya ng Diyos habang nakikinig, isulat mo sa comments, "Salamat Lord, Ikaw ang aking keeper." At huwag kalimutang mag-subscribe para araw-araw tayong magsama sa ating morning prayer. Ngayong natapos natin ang panalangin ng proteksyon, hayaan mong dalhin kita sa isang kwento na nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay buhay at totoo. Isang kwento na maririnig mo muli ngayon, pero this time, mararamdaman mo kung gaano ito kapersonal para sa iyo. Alam mo ba ang story ni Daniel sa Lion's Den? Psalm 121 ay nagpapaalala na the Lord is our keeper at walang makakagalaw sa atin kung hindi niya pahihintulutan. Ganito rin ang nangyari kay Daniel. Isipin mo ito. Si Daniel, isang lingkod ng Diyos, tapat sa panalangin, hindi natatakot kahit maraming nagbabanta, kahit may utos na bawal manalangin sa Diyos, hindi siya tumigil. He knew na ang kalakasan niya ay galing sa Panginoon. Kaya araw-araw, he opened his window, looked toward Jerusalem and prayed to God. At dahil dito itinapon siya sa kuweba na puno ng gutom na mga leon. Ang mga tao akala tapos na ang buhay niya. Pero hindi nila alam, may Diyos na hindi natutulog, gaya ng sinabi sa Psalm 121. That night, habang lahat akala tapos na ang laban ni Daniel, God sent His angel to shut the mouths of the lions. Walang nakagalaw sa kanya. Imagine that moment. Walang ingay, walang kagat, walang sugat.
Daniel was untouched because the Lord was his keeper. Ganito rin ang gusto ng Diyos gawin sa buhay mo ngayon. Kahit maraming lions sa paligid mo, problema, pangamba, kawalan ng direksyon, sakit o anumang nagdadala ng takot, tandaan mo, may Diyos na kayang patahimikin ang mga iyon sa isang utos lang. You are never left alone. God Himself is guarding you. Kapatid, minsan ba naramdaman mong parang may mga bagay na gustong sumira ng kapayapaan mo? Mga pagsubok na bigla na lang dumarating. Tulad ni Daniel, baka iniisip mo, Lord, kaya ko pa ba? Pero ngayong umaga, pakinggan mo ito. The same God who shut the mouths of the lions is the same God watching over you right now. Ang Diyos na nagligtas kay Daniel ay siya ring Diyos na kikilos sa buhay mo. Psalm 121:3-4 says, He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, He who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Hindi siya natutulog, hindi siya lumilingon sandali at iniiwan ka. Every single moment, He is watching over you. Habang nagtatrabaho ka, habang naglalakad ka, habang natutulog ka, nandiyan siya. He is the keeper of your soul. Kaya ngayong umaga, habang naririnig mo ang kwento ni Daniel, isipin mong ikaw rin ay nasa lion's den. Hindi literal na leon, pero mga sitwasyon na parang gustong lamunin ka. Pwede itong problema sa trabaho, pwede itong worry sa pamilya, pwede itong fear tungkol sa future. At habang naroroon ka, maririnig mo ang boses ng Diyos na nagsasabi, huwag kang matakot. Ako ang iyong guard. Walang makakagalaw sa iyo habang ako ang nagbabantay. At may isa pang mahalagang aral dito. Daniel prayed kahit alam niyang may kapalit ito. He didn't stop seeking God. Kaya kapatid, huwag mong hayaang may humadlang sa iyo na lumapit sa Diyos. Kahit gaano kabigat ang araw mo, kahit gaano ka busy, maglaan ka ng oras para manalangin. Dahil doon nangyayari ang himala. Ang sabi sa Matthew 6:6, But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Ang Diyos na nakaririnig sa lihim ay magbibigay ng hayagang sagot. Habang iniisip mo ang story ni Daniel, tanungin mo ang sarili mo, Lord, naniniwala ba talaga ako na kaya mong isara ang bibig ng mga layon sa buhay ko? Kung oo ang sagot mo, ngayon ang oras para palakasin ang iyong pananampalataya. Huwag kang bibitaw. At gusto kong ipaalala ito sa iyo, hindi lang proteksyon ang ibinibigay ng Diyos, kundi direksyon. Ang Psalm 121 ay nagsasabi rin na the Lord will watch over your coming and going. Hindi lang siya bantay, siya rin ang naggagabay. Kaya kung may mga tanong ka ngayon, saan ka pupunta, ano ang gagawin mo, paano mo haharapin ang bukas, ilapit mo sa Kanya. Dahil may kasagutan siya na higit pa sa inaasahan mo. Ngayon, habang nananatili tayo sa presensya ng Diyos, hayaan mong ang kwento ni Daniel ay magbigay ng pag-asa. Kung kaya niyang iligtas si Daniel mula sa leon, kaya ka rin niyang iligtas mula sa anumang hadlang na hinaharap mo ngayon. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. At gaya ng ginawa niya noon, gagawin niya rin sa iyo ngayon. Kaya't huwag mong isipin na hindi ka naririnig ng Diyos. Huwag mong isipin na walang nangyayari. God is working behind the scenes. At tulad ni Daniel, darating ang umaga na makikita mo ang lahat ng lions sa paligid mo, tahimik at walang kapangyarihan dahil God Himself stood as your guard. Kapatid, ramdam ko na ngayong umaga ay may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Hindi aksidente na naririto ka. Hindi aksidente na nakikinig ka ngayon. Ito ay divine appointment. Ang Diyos mismo ang nagdala sa iyo dito para ipaalala sa iyo, Anak, hindi ka nag-iisa. Ako ang iyong keeper. At bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating pagninilay, gusto kong hilingin na mag-iwan ka ng isang deklarasyon ng pananampalataya sa comments. I-type mo, Salamat Lord, Ikaw ang aking protektor. Sa bawat comment mo, hindi lang ito salita, ito ay isang panalangin, isang pagkilos ng pananampalataya.
At huwag kalimutang mag-subscribe para araw-araw ay sabay-sabay tayong lumapit sa presensya ng Diyos sa ating morning prayer. Kapatid, ngayong narinig mo ang kwento ni Daniel at nakita mo kung paano siya iniligtas ng Panginoon, hayaan mong dalhin kita ng mas malalim sa kahulugan ng Psalm 121 sa ating araw-araw na buhay. Hindi lang ito kwento o salita sa Biblia, ito ay buhay na pangako na pwede mong maranasan ngayon mismo. Ang sabi sa Psalm 121:5-6, "The Lord is your keeper, the Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night." Kung iisipin mo, gaano ka-powerful ito? Ibig sabihin sa bawat oras ng iyong araw, sa bawat hakbang na ginagawa mo, nandyan ang proteksyon ng Diyos. Isipin mo ang araw na ito, puno ng mga posibilidad, pero minsan may mga worries at uncertainties. Marahil may lakad ka ngayon, may trabaho kang gagawin, may mga tao kang kakausapin. Pero bago ka pa lumabas ng bahay, pakinggan mo ito. The Lord is already ahead of you. Siya ang iyong shade, siya ang iyong covering, siya ang iyong keeper, kaya huwag kang mangamba. Ang araw na ito ay hawak niya at ikaw ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Nakakita ka na ba ng isang tatay na hindi nakakatulog hanggat hindi niya alam na ligtas ang kanyang mga anak? Ganyan ang Panginoon sa atin. Siya ay mas higit pa sa isang ama, mas higit pa sa isang bantay. Hindi siya napapagod, hindi siya nadidistract. Habang natutulog ka kagabi, ang Diyos ay gising, nagbabantay, nagpoprotekta. Habang naglalakad ka ngayong umaga, siya ay kasama mo at hindi niya hinahayaan na may makasakit sa iyo. That's the beauty of God's promise. Hindi siya natutulog, hindi siya nawawala. At minsan, kapatid, nararamdaman natin na parang may mga sitwasyon na hindi natin kayang kontrolin. May mga bagay na hindi natin maipaliwanag, mga biglaang pangyayari, mga challenges na hindi natin inaasahan. Pero tandaan mo ito, wala ni isa sa mga iyon ang nakakagulat sa Diyos. Alam niya lahat at sa bawat hakbang, He provides His protection. Kaya nga ang sabi sa Isaiah 54:17, "No weapon forged against you will prevail." Ibig sabihin, kahit may mga planong laban sa iyo, hindi ito magtatagumpay dahil may Diyos kang nagbabantay. At hindi lang siya nagbabantay mula sa malayo, kapatid. Nasa tabi mo siya. Psalm 121 says, "The Lord is your shade at your right hand." Napakalapit. Halos nararamdaman mo ang presensya niya sa tabi mo. At gusto kong isipin mo ito ngayong umaga habang nakikinig ka. Hawak ng Diyos ang iyong kamay. Hindi ka niya iiwan. Kahit anong harapin mo mamaya, kasama mo siya. Subukan mong alalahanin ang mga sandali na muntik ka ng madapa. Pero may nangyaring hindi mo maipaliwanag at naligtas ka. Baka isang aksidente na hindi natuloy, isang problema na biglang nagkaroon ng solusyon, o isang sakit na pinagaling ka. Lahat ng iyon, hindi aksidente. That was God's protection over your life. At ngayon, pinapaalalahanan ka niya muli, "Anak, ako ang iyong keeper. Hindi ka naglalakad ng mag-isa." Gusto kong itanong sa iyo ngayon, naniniwala ka ba na sa bawat hakbang mo ngayong araw, may mga anghel na naka-assign para bantayan ka? Hebrews chapter 1:14 says, "Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation?" Yes, kapatid, the Lord commands His angels concerning you. Habang naglalakad ka, habang pumapasok ka sa trabaho, habang nakasakay ka sa jeep, bus, o kahit naglalakad ka lang, may mga anghel na nakapaligid sa iyo. Hindi mo sila nakikita pero naroon sila dahil iyon ang utos ng Diyos. At hindi lang proteksyon sa pisikal na bagay, kundi pati sa iyong puso at isipan. Alam kong minsan may mga oras na mabigat ang loob mo, may mga worries na hindi mo maalis. Pero ang sabi sa Philippians 4:7, "And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Pansinin mo ang salita na ginamit, guard. The peace of God will guard your heart and mind. Ibig sabihin, hindi lang proteksyon laban sa panganib, kundi proteksyon laban sa takot,
kaba at pag-aalala. Ngayon, habang iniisip mo ang lahat ng ito, gusto kong ipaalala na hindi mo kailangang maglakad mag-isa. Kung may mga desisyon kang gagawin, dalhin mo ito sa panalangin. Kung may mga alalahanin ka, ibigay mo ito sa Panginoon. Hindi niya hinahayaan na ikaw lang ang magdala ng lahat ng bigat. Sabi nga ni Jesus sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." At ngayong umaga, tinatawag ka niya. At may isa pang bagay na gusto kong iwan sa iyong isipin habang nagpapatuloy tayo. Kapag ang Diyos ang iyong God, hindi mo kailangang mabahala kung anong mangyayari sa bukas. Ang bukas ay hawak niya. Hindi mo kailangang malaman lahat ng detalye. Basta't alam mong siya ang nagbabantay, sapat na yon para magtiwala ka. Di kapatid, ngayong mararamdaman mo ang kapayapaan ng Diyos na bumabalot sa iyo, itanong mo sa sarili mo, handa ba akong maglakad sa araw na ito nang may buong pagtitiwala na ako'y nasa ilalim ng kanyang proteksyon? Kung ang sagot mo ay oo, hayaan mong ang Psalm 121 ay maging iyong deklarasyon ngayong umaga. Sabihin mo sa puso mo, "The Lord is my keeper. He watches over me day and night." At bago tayo magpatuloy, gusto kong iwan sa iyo ang isang paanyaya. Mag-type ka sa comments ng salitang, "Amen Lord, ikaw ang aking keeper." Ito ay simpleng salita pero malakas na deklarasyon ng iyong pananampalataya. At huwag kalimutang mag-subscribe para araw-araw. Magsama-sama tayo sa ating morning prayer at maranasan ang proteksyon at biyaya ng Diyos. Kapatid, ngayong naramdaman mo na ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at ang katiyakan na siya ang iyong keeper, hayaan mong turuan kita kung paano mo pwedeng i-activate at maranasan ang proteksyon niya sa bawat araw. Psalm 121 is not just a passage to read. It's a declaration of faith na kailangang ipamuhay araw-araw. Ang salita ng Diyos ay hindi lang para pakinggan, ito ay para paniwalaan at isapuso. At kapag sinabi mong, "The Lord is my keeper," hindi lang iyon mga salita. Ito ay isang prophetic declaration na may dalang kapangyarihan sa buhay mo. Isipin mo ang bawat umaga na gumigising ka bago pa man magsimula ang ingay ng mundo. Habang ang lahat ay busy, ikaw ay pumipili muna na lumapit sa presensya ng Diyos. You wake up and say, "Lord, ikaw ang aking guard, ikaw ang aking protector, ikaw ang aking keeper." Alam mo ba kung gaano kalakas ang ganitong uri ng deklarasyon? Ito ay parang shield na bumabalot sa iyo bago ka pa man humarap sa mga pagsubok ng araw. Ephesians 6:11 says, "Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes." Kapag nagdedeklara ka ng proteksyon ng Diyos tuwing umaga, para kang nagsusuot ng armor of God. Kapatid, huwag mong hayaan na ang araw mo ay magsimula na walang panalangin. Huwag mong hayaan na lalabas ka ng bahay na hindi mo tinanggap ang covering ng Panginoon dahil hindi lang ito tungkol sa paghingi ng proteksyon, ito ay tungkol sa pagkilala na siya lang ang tunay na may hawak ng lahat. At alam mo ba, kapag inuuna mo siya, inaayos niya ang lahat ng susunod. Matthew 6:33 reminds us, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Kapag inuuna mo ang Diyos sa umaga, lahat ng kailangan mo ay darating sa tamang oras. Gusto kong isipin mong parang iniilawan ng Diyos ang landas mo tuwing nagsisimula ka ng araw kasama siya. Nakikita niya kung saan ka mahuhulog, kaya't bago ka pa man dumating doon, binabago niya ang direksyon. Nakikita niya ang mga plano ng kaaway, kaya't bago pa ito makarating sa iyo, winawasak niya ang mga ito. That's how powerful the presence of God is in your daily life. At alam kong marami sa inyo ay naghahanap ng direksyon. Baka may decisions ka ngayon tungkol sa trabaho, sa pamilya, sa kinabukasan. At marahil iniisip mo, "Lord, ano ba talaga ang plano mo para sa akin?" Kapatid, huwag mong hayaan ang takot ang manguna. Psalm 119:5 says, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ang salita ng Diyos ang iyong kompas, ang iyong ilaw sa gitna ng dilim.
Kaya kung hindi mo alam kung saan pupunta, humawak ka sa kanyang salita. At huwag mong kalilimutan na sa bawat umaga pwede kang gumawa ng simpleng panalangin. Lord, I place this day in your hands. Lead me, protect me, bless me. Hindi kailangang mahaba. Ang mahalaga ay tapat. Ang Diyos ay nakikinig hindi dahil sa haba ng ating salita, kundi sa katapatan ng ating puso. Kaya ngayong umaga, gawin mo itong practice. Bago ka lumabas, basahin ang Psalm 121 ng malakas. Hayaan mong marinig mo ang sarili mong nagdedeklara, "The Lord will watch over my coming and going, both now and forevermore." Kapag sinasabi mo ito, pinapaalala mo sa iyong kaluluwa na hindi ka naglalakad mag-isa. At hindi lang ito para sa iyo. Dalhin mo rin ang pamilya mo sa panalangin. Kung ikaw ay magulang, ipanalangin mo ang iyong mga anak. Kung ikaw ay anak, ipanalangin mo ang iyong mga magulang. Sabihin mo, "Lord, cover my family with your protection. Let your angels guard them today." Kapag ginagawa mo ito, hindi lang ikaw ang nabibless, kundi ang buong tahanan mo. Kapatid, marahil iniisip mo, paano ko malalaman kung talagang kasama ko ang Diyos? Simple lang, sa pamamagitan ng kapayapaan. Kapag ang Diyos ang nagbabantay, may kapayapaan sa iyong puso kahit may bagyo sa paligid. Hindi ibig sabihin na walang pagsubok, pero ibig sabihin ay may katiyakan kang hindi ka pababayaan. Jesus said in John 16:33, "In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world." Kahit may dumarating na problema, hawak niya ang tagumpay. At gusto kong maramdaman mong ngayong umaga, may ginagawa ang Diyos sa iyong buhay. Kahit hindi mo nakikita ngayon, may mga pintuan siyang binubuksan. May mga pintuan din siyang sinasara para protektahan ka. Ang mahalaga ay magtiwala ka. Kapatid, imagine your entire day covered with God's hand. Bago ka pa man lumabas, ang langit ay naka-assign na para bantayan ka. Bago ka pa man magtrabaho, may favor na nakalaan para sa iyo. Bago ka pa man makipag-usap, may wisdom na ibinubulong ang Diyos sa iyong puso. Ganito kalapit ang presensya niya. Ganito kalakas ang kapangyarihan niya. At ngayon, gusto kong itanong sa iyo, handa ka na bang lumakad ngayong araw na ito na may buong pananampalataya na ikaw ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon? Kung handa ka na, gawin mong deklarasyon ang Psalm 121. Huwag mo lang basahin, ipamuhay mo. Dahil ang Diyos na nagbabantay kay Daniel, ang Diyos na nagligtas sa kanyang mga anak noon, siya ring Diyos na kikilos para sa iyo ngayon. Bago tayo magpatuloy, nais kong anyayahan kang gumawa ng isang simpleng pagkilos ng pananampalataya. I-type mo sa comments, "Amen Lord, salamat sa iyong proteksyon." Ito ay higit pa sa isang salita. Ito ay iyong paninindigan na ang Diyos ang iyong keeper. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang kasama sa ating morning prayer, kung saan araw-araw maririnig mo ang salita ng Diyos at mararanasan ng kanyang presensya. Kapatid, ngayong narinig mo ang bawat pangako ng Psalm 121, ngayong naramdaman mo ang presensya ng Diyos at naunawaan ang kanyang proteksyon, oras na para gawin mo itong personal. Hindi lang ito salita na pinapakinggan, ito ay salita na dapat mong yakapin at ipamuhay. The Lord is your keeper. Hindi kahapon lang, hindi bukas lang, kundi ngayon mismo, ang proteksyon ng Diyos ay naririto, handang sumaklaw sa iyo at sa iyong buong pamilya. Psalm 121:7-8 says, "The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore." Kapag sinabi ng Diyos na forevermore, ibig sabihin walang hanggan. Ang kanyang proteksyon ay hindi nagtatapos, hindi nauubos, hindi napuputol. Kahit saan ka pumunta, kasama mo siya. Ngayon, pakinggan mo ito bilang deklarasyon ng pananampalataya. Isipin mong ang mismong Panginoon ang nagsasalita sa iyo ngayon. Sabihin mo sa puso mo, "Lord, ikaw ang aking guard, ikaw ang aking keeper. Walang makakasira sa akin dahil nasa ilalim ako ng iyong kamay. Ikaw ang nagbabantay sa aking pagpasok at paglabas.
Ikaw ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan at kalakasan. Habang sinasabi mo ito, maramdaman mong bumababa ang presensya ng Diyos sa iyong silid, sa iyong puso, sa iyong pamilya, at hayaan mong gawin natin ito ng sama-sama. Ulitin mo sa akin, kapatid, "The Lord is my keeper. The Lord is my shade at my right hand. I will not fear, for God is with me." Habang binibigkas mo ang mga salitang ito, pinapakinggan ito ng Diyos. At hindi lang siya nakikinig, siya ay kumikilos. Ngayon, i-imagine mo ang buong araw mo. Nakikita mo ang iyong sarili na naglalakad ng may kapayapaan. Nakikita mo ang iyong pamilya na ligtas. Nakikita mo ang mga pintuang nagbubukas. Nakikita mo ang mga pangarap mong nagsisimulang matupad. At alam mo kung bakit? Dahil may Diyos na nagbabantay sa iyo. Hindi ito aksidente, hindi ito tsamba, ito ay plano ng Diyos. At kapatid, gusto kong tandaan mo ito. Ang presensya ng Diyos ay hindi nagtatapos dito sa video. Hindi ito natatali sa oras o sa lugar. Kahit saan ka pumunta pagkatapos nito, dala mo siya. Kung bukas makalawa, may haharapin kang bagong challenge, dala mo pa rin siya, hindi ka niya iiwan. Ang sabi sa Deuteronomy 31:6, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." Kung naniniwala ka dito, hayaan mong mag-declare ka ngayong umaga. Sabihin mo, "I claim your protection, Lord. I receive your peace. I trust your plan." At kung kaya mo, isulat mo sa comments, "The Lord is my keeper, today and forevermore." Ang simpleng deklarasyong ito ay magiging testimony mo. At bago natin tapusin ang ating oras, gusto kong ipaalala na hindi mo kailangang lumakad mag-isa. Ang journey na ito ng pananampalataya ay mas malakas kapag magkasama tayo. Kaya't iniimbitahan kita na maging parte ng ating pamilya dito sa ating channel. I-click mo ang subscribe at i-activate ang notification bell para araw-araw ay makasama ka namin sa ating morning prayer. Hindi ka lang nakikinig, ikaw ay parte ng isang komunidad na nananalig, nagdadasal at nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. At habang patuloy kang nanunood, may inihanda akong susunod na mensahe para sa iyo. Isang mensahe na lalong magpapatibay ng iyong pananampalataya at magbibigay ng bagong liwanag sa iyong araw. I-click mo ang video na makikita mo ngayon sa iyong screen dahil doon mo maririnig ang susunod na hakbang na ibibigay ng Diyos para sa iyo. Kapatid, hindi aksidente na narito ka. Ang Diyos ang nagdala sa iyo dito at may mas malaking bagay siyang inihahanda para sa buhay mo. Kaya huwag kang bibitaw, manatili sa kanyang presensya at maniwala, ang araw mo ay hindi magiging katulad ng dati dahil kasama mo ang Diyos na nagsabing, "The Lord is your keeper."